my name is Donnie Geisler. I'm 44 years old. I was a former national team member in Taekwondo, two-time Olympian in Taekwondo, and I'm currently the head coach of the Donnie Geisler Taekwondo Training Center. Kyungnan! Doing sport is a very positive thing. Teaching young kids martial arts and taekwondo will really help a child become a better human being in society. There is no gold medal yet sa taekwondo sa Olympics. You want to achieve and get that gold medal for the country, so there's pressure there. In the years to come, I want to create future Olympians, and hopefully the future gold medalist will be my student. Now that I'm a teacher, I work almost 7 times a week. It complements me now because MX3 is like a protective gear for my heart. I really need it as part of my diet because I knew that it's high in antioxidants. So I needed that to protect my cardiovascular system. Especially if you're an athlete, you should have stamina. And of course, I had injuries in the past, and the anti-inflammatory properties helped me recover. At this point, I want God to be there for you. Diba? Huling Lunes para sa buwan ng Enero. Oo nga, grabe. Ang bilis. Sa Thursday, February na. Oo. Diba? Na nakakaloka. Ang bilis talaga ng panahon. Malapit na naman ang araw ng mga puso. So fast. Hoy! Uy, pero bago batiin natin yung mga taga Mercury Drugstore. Yes. Paco Paz Branch. Yes. Hi mo sa inyong lahat. Oo. Araw-araw daw sila nakatune in sa atin, diba? Mare. Maraming salamat. Makakasiguro kang sa Mercury, ang gamot ay laging bago. Rolly, hindi ba? Pagamot naman kayo dyan. Oo. Kailangan namin yan. Diba? Malay nyo, di ba, one of these days, mapadpad ang huli ka pang gadya kasamang MX3. Ay, hindi malayo mangyari yan, Mare. Di ba? Diyan sa lugar nyo. Kaya hello sa inyong lahat siya ng bonggang-bonggang. Pero sa kabubukas pa ng kanilang mga radyo. Ayan, sa mga hindi nakakakilala sa amin, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At ito na ang Baklitas! Woo, woo, woo! Oy. Yes. Hello po sa inyong lahat dyan. Huwag niyong kakalimutan, ang wow, wow, wow ay tatlo. Hindi apat, hindi dalawa. Hindi tatlo. Tatlo, diba? Pero eto na nga, Mare. Ano yan, Mare? Kumapit ka ng husto dahil mukha yatang hindi tatlo, hindi apat. Kundi? Kung hindi, mukhang, alam mo yun, makakatanggap ito ng award. Actually, nakatanggap ng award. Ay, sino? Kabug Award. Ay, talaga? Award talaga, literal. Nangalngalan sila? Oo. Hindi Sino? naman totally nangalngalan. Ano? Pero nabigyan ng warning ang programang Showtime ng ABS-CBN ng GMA7 matapos kasi itong, alam mo yun, sa sobra siguro na overwhelmed sila, Mare, last week, ay para bang, alam mo yun, sa walang haba silang kasiyahan. Alam naman natin ang Showtime is very good vibes, diba? Correct. Kaya lang, sa sobrang pagka-good vibes, parang nakalimutan yata nila na may mga restrictions sila na dapat sundin dahil lang sa pagbanggit nila sa teleserye ni Kim Chu na Linlang. Bakit ba, Mare? Ipaliwanag na natin. Kasi nga, di ba, last week ay talaga nga naman nagsimula ng umere sa prime time ang Linlang ni Kim Chu na kung saan nga naman ito ay inabangan at inantabayanan talaga ng, alam mo yon, ng mga utawnes dahil nga panghapon lang ito usually na napapanood, di ba? Pero eto, Mare, mainit ang pagtanggap sa kanya last week at kung saan nga naman kinongratulate ka agad ni Chang Ami, nadula si Chang Ami. Na para bang, congratulations sa Linlang, keme ni Kim Chu. Siyempre, kasamahan nila yan sa Showtime. Diba, kumaga parang i-congratulate nila. Dahil sa success. Biglang, alam mo yon, biglang si Kim Chu ay hindi parang siguro na pagsabihan na, bigla niyang sinasaway si Chang Ami na, diba, wait lang, wag dire-diretso. Ay, teka, Mare, paliwanag na natin, bakit ba hindi pwedeng promote ni Kim Chu sa Showtime itong Linlang? Hindi, kasi alam naman natin na may partnership ang GMA7 at ABS-CBN for Showtime at sa iba pang mga proyekto. But the teleserye itself, kumaga parang
ang partnership naman kasi nila doon na umiere sa TV5. I see. So parang... So, kumaga parang may katapat kasi na programa ang GMA7. Kaya may mga ibang teleserye na ipinalalabas. Although content provider na sila. Oo. Pero ba, may mga ibang shows na hindi sila ina-allowed na mag-promote sa GTV. Kaya nga naman din nung sinabi din parang kamakailan lang din si Meme Vice naman sa sobrang natuwa din kay Kim Chu. Nung sasabihin niya sana na, ay, congratulate kay... Biglang, alam mo yun, nagkaroon daw ng katahimikan sa studio. Alam mo, nakaka-confuse. Nagkaroon ng katahimikan kasi kumaga parang napagsabihan na siguro sila na hindi nyo pwedeng i-promote dahil ganito, dahil kalaban, dahil tsaka isa pa, partner nyo yan with other network, hindi sa amin, diba? Kasi hindi naman din maipalalabas talaga yung mga primetime teleserye ng ABS-CBN. Correct. Dahil may sariling primetime teleserye na ipinalalabas din under Kapuso Network. Na kung tutusin tapat-tapatan. So, kung papayagan nila mag-promote si Kim Chu, di para na rin nilang sinabi. Promote yung kalaban. Walang wawa yung teleserye nila, di ba? Di ba yung mga ganong aspeto? Napapabalita naman. Ay, talaga. Naligwakers. Pero yun na nga, as in talaga nga, nakakuha sila ng warning from GMA7 na, oops, teka sandali, know your limitations, guys. Hindi porket nandyan pang noontime show kayo, is ipopromote nyo ng, alam mo yung dire-diretso na may laya kayong ipromote dyan sa platform ninyo, na baka nakakalimutan nyo, is teka sandali, limited yung mga pwede nating gawin. Parang ganun. Pero hindi naman siya as in nega na tipong nega award. Kumaga parang siguro, oops, teka sandali. Let me just remind you guys. Mare, may nabalitaan ako kasi alam mo naman kapag sa kliyente, Mare, may pakete or package silang ina-avail para nang sa ganun ay makapag-ere ng kanilang mga patalastas. Balita ko, Mare, ay na-warningan or nasabihan na din sila tungkol dun sa ginagawa nilang brandagulan. Yung pagbabanggit ng mga ini-endorse nila mga kasi may restrictions din. Kumaga kung hanggang saan lang yung pwede correct, lang pagbanggit. Diba? Lalo kay Ann and Vice, diba? Para sila kasing food chain. Hindi lang, pati si Kim Chu food chain din. Diba? Well, actually, si Ann tsaka si Kim Chu, mag-sister company. Okay lang. Ang totaling kalaban talaga nila doon, si Vice. Diba? Kaya nga naman, yun nga, nabigyan lang sila ng konting warning dahil nga, syempre, naintindihan naman natin si Kim. Na-overwhelm siya dahil sa mainit ang pagtanggap. Kaya naman din, hindi na ipalabas agad yun sa prime time dahil ang dami naka-line up ng mga, alam mo yun, ng mga teleserye. Tapos may pinalipad pa. Hoy! Hoy, alam mo, may pinalipad. Hoy, lumilipad na ulit pinabalik siya. Oo, diba, sa hapon? No? Diba? Kung kailan tulog ang mga tao. Busy ang mga tao. May negosyo. Nag-online selling. Ganon. Kung kailan busy ang mga tao, saka pinalabas. Pero hindi in fairness. So, sabi nga nila, diba, it's either you make it or you break it, diba? Parang actually, ang nag-set na talagang record niya ng mga panghapon, iilang mga, alam mo yun, naalala pa natin pinaka-latest ng ABS, yung Kadenang Ginto. Sila yung nag-set ng afternoon, diba? Talaga naman. Under GMA7 naman, way back, andyan yung Valiente, andyan yung Daisy 17. Di ba yung mga ganong aspeto? At saka yung yung kila Jillian Ward, yung doktor Kineme. Oo, nandun si isang Ken dakot na pangarap ba yun? Anong isang dakot? Daklot? Isang daklot! Hindi ko alam. Hindi po namin alam yung title. Isang pero dakong pangarap. Isang dinahon. Isang guhit na pangarap. Hindi mo gagawin palengke. Bakla ka ng taon. Pero hindi, alam mo yun, pinanonood ko yung tuwing hapon na sila Moira. Oo, Moira. Diba? Ganon. Kilala ko yun. Ginang-gigigilan ko yun si Moira panghapon. Diba? Nabinato ni Dina Bonnevie. Naloloka ako. Alam mo yun, sobrang pinanonood ko yun dahil kay Ken Chan. Ay, alam mo ba? May chika ako sa'yo. Sa batang yun. Oo nga, gwapo nga. Dennis Francisco, mo nga kami, connect mo nga kami kay Ken Chan. Dennis Francisco, bakit hindi mo ba i-connect kay Ken Chan tapos mag-promote siya dito? Oo nga. Pero Mare, eto chika ko sa'yo
observe natin na mula na naghiwalay si Kim Chiu at saka si Sian Lim. Umalagwa ang career. Oo. Diba? Parang ganun din yung nangyari. Kung ano yung nangyari kay Catherine, yun din yung nangyari kay Kim Chiu. Kay Kim Chiu na dire-diretso yung ano, diba? Bakit napanood mo na ba? Alin? Yung video na ang chika daw ng ng Sian Lim ay daw 50 anyos daw siya pag mag-aasawa na. Ay, ganun. Oo. Sabagay, choice naman niya yun eh. We have nothing against that, diba? Pero, naman, diba? Paano na ang cupcake ni Kim Chiu? Wala. Di tinanggal muna yung icing. Diba? May cupcake naman yun eh. Lemon square. Ang sarap. Baka diba? naman lemon square. Love ni Mami. Love ko to. Diba? Hindi, diba? Yung cupcake ng lemon square. Correct. Masarap kaya yun. Kahit walang icing. Pero yun na nga, Maren, observe nga natin. mas masarap kung matitikman. Ang alin? Ang cupcake. Akala ko si Sian. Ay, hindi mo gaganunin si Sian dahil ayaw yun ng kanyang mertiolit daw sa paa. Talaga ba? Oo. Di ba chika nila na Christy? Talaga ba? Naglalagay daw ng mertiolit sa paa. Nagpapa-cleaning kasi. Pag pag naliligo sa mertiolit para mamula-mula ang talampakan, ganon? Oo. May kilala nga tayong artista yung mertiolit nilalagay sa pisngi. Talaga ba? Uy, nagmamansya yun Oo. Yung ginagawang blush on. Mertiolit? Diyos ko naman, yung artista na hindi ba niya alam na may mga lip tint naman na pwede Kaya nga. Ano po kayo? Mukha kayong koko? Ano yun? Sinaunang tao. Ay, hindi. May kilala akong veteranang actress, hindi lang mertiolit ang nilagay sa mukha. Ano? Yung crepe paper ba yun? Crepe paper? Oo, crepe paper. Oo, yung pag binasa mo ay nagkuko. Oo, dumidik. Luka. Oo. Galing China. diba? Pikachu. Nilalagay bilog. Ay, nako. Tako, tigilan na natin saan na naman mapupunta to. Basta to Kim Chiu. We're happy naman din. Kim Chiu, congratulations. Alam mo yon sa isa na namang umaatikabong grabe diba? Na teleserye. I think meron din silang ilalabas pa na bagong teleserye with Paolo Avellino kasi after siguro nito. Ano ba yung Too Good to Be True ba yun? Hindi Yung yung Secretary Kim. What's wrong with Secretary Kim? Parang silang dalawa yun ni Paolo Avellino. Kala ko what's wrong with Sian Lim. Sasabihin ko sana sassy girl si Tony Gonzaga pala yun. Gagawin yun, diba? Supportahan natin yung pelikula ni ni Tony. Ang ganda. Na sassy girl. Correct. Diba? Ikaw ba, gusto mo rin maging sassy girl? Oo naman. Paano yung sassy girl? Sasalo. Hindi. Sassy. Ganon. Papi girl yun. Ay nako. Anyways, saan pa mapupunta ang chikahan na ito? Hello pa rin po sa amin. Siyempre sa lahat ng ating mga team replays. Hello po sa inyong lahat. Hello Philippines and hello world. May nanonood sa atin sa Morocco. Ang talaga ba? Oo, nakita ko sa comment section. Yung ba salita sa Morocco? Baka magbati lang yung hindi, bakit ba? Diba yung mga taga Morocco, Spanish ba yun? Yata, hindi ko alam. Parang ganon. Morocco, Brazil, yung mga ganon diba? London and Ibiza. Hola, papi! Baka may mabanggit tayo. Hindi Ang yummy daw ng Moroccans. Baka mga Moroccan ang Moroccan Ayaw ka. Baka may masabi tayo. Anyways, tabusin na nga natin. Mag-commercial break muna tayo. Sa amin magbabalik na ako isang umatigabong chikahan na naman ang daladala ng dalawang bakla na may kinalaman sa nangyari kahapon sa may Quirino Grandstand. Naku, sino kayo nasa China mo doon? Naku, ang dami, Mare. Mga dirtista. Marami. Naku, malalaman natin sa pagbabalik na Baklitas! Woo, woo, woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo!